Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika't pag-usapan natin itong classroom, batas ng classroom. Ewan ko guys kung naaalala niyo pa ito. Pero ipi-play natin yan maya-maya. Mag-i-intro lang muna tayo. Doon sa mga doon sa mga inabot, no, yung panahon ng pandemic. Pakinggan natin yung sinabi rito ni Kim Chu. Alam niyo kung bakit natin 'to pinapanood ngayon? Kasi it reminds us of what Madam, Congresswoman Pami Zamora said, 'no, yung explanation niya tungkol sa GAA, sa BICAM ta's naging GAA. Tara, panoorin muna natin si Kim Chu. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Sa classroom may... Ngayon punta naman tayo dito kay Madam. Pakinggan natin yung explanation dito. Kaya tuloy ay ampaw, Happy New Year kung Pami Zamora. Pakinggan natin 'tong sinasabi. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Eto si Congresswoman Pami Zamora Castro. Huwag kang mag-alala, elevated naman yung ganda mo kasi kay Franz Castro. Anyway, yung comparison ni Madam, napakalayo sa effect, no, ng tawag dito, ng BICAM report at saka yung papunta sa isang GAA. Okay, enrolled build nga siya eh. So basically, ang nangyari, from BICAM, magiging enrolled bill siya. Tapos from the enrolled bill, yun ang mapupunta kay Bangag Junior. At from there, ire-review niya. Ang tinatanong nga dito, bakit nyo iniwan, sinubmit ninyo, no, ng BICAM, hindi, I don't know, signatory ka ba doon? Parang hindi naman. Bakit ang nangyari, sinubmit ang isang BICAM report na may blanco. 'Di ba sa'yo na nanggaling? Parang schoolwork lang 'yan. Sa umpisa magli-leave ka ng blank. Pero once na i-submit mo yan sa teacher, kumpleto na 'yan. Now the question is, nung sinubmit ba yung BICAM report na 'yan para malagay sa enrolled bill, yan ba ay blanco o hindi? 'Di ba? Sa schoolwork, kung isa-submit mo yan na sa sinasabi mo before i-submit, kumpleto na. Ay, ang nangyari nga, nung sinubmit, kulang pa rin. Yan ngayon yung kine-question eh. Are you with us? Are we on the same page? Kaya nga natin kine-question yan eh. Kasi nga, nung final yan to be an enrolled bill, lumalabas na may blank spaces pa. Pero ang sinasabi ng palasyo, walang blanco nung natanggap nila. So in between dun sa submission at saka doon sa pagtanggap ng Malacanang, in the middle of that, sino nag-fill nung mga blank spaces? Gets naman natin yun eh. 'Di ba nga, sinasabi nila, hindi yan pwedeng maging batas kung blank spaces. Hindi natin pinag-uusapan yung GAA. Ang pinag-uusapan natin, yung BICAM report na sinubmit para maging isang enrolled bill.
Pero ano, sumagot na si Stella eh, si Madam Stella eh. Isa ring Madam. Ano sabi ni Madam? Meron ngang blank spaces, pero ang nag-fill up na nun, ang umasikaso na nun, is ang technical team. Nagsalita na yung acting chairman yun ng appropriation. Pero nagagawa nyo pa rin magbigay ng mga ganitong klaseng comment. Di ba nagmumukha na kayong mga tanga dyan? Sino pa ba dinidepensahan ninyo? Kung may umamin na, kung may kumanta na. O, balita ko. May 2 pang magfa-file ng petisyon sa Supreme Court tungkol sa GAA. 2 grupo ng mga abogado. Sa ngayon, kinakalap na lang nila yung mga kailangan na documents for that. Hanggang saan nyo kaya? Kung ako, Diyos ko, sinasabihan kami ng mga fake news peddler. Ito ba yung klase ng mga info na hindi kami magre-react? Napilit nilang gustong paniwalain ang taong bayan na walang mali sa nangyari. Di ba dapat tinatama ninyo yung mali? Ito yung babalikan natin yung sinabi niya ni Miss Alice Soto. Hindi ba dapat you are educating people? But with what you're doing right now, you're making us all dumb like you. Oh, i-quote ko rito si Ace Barbers ha. Sabi niya dun sa interview niya with Miss Alice Soto. Okay lang na tawagin kayong bobo, tanga. Kung meron pa nga magagamit na word na mas malala doon, baka ginamit na rin sa inyo eh. So dito sa sinasabi niyo, pinagtatawanan na kayo ng taong bayan. Kasi nga kumanta na si kumanta na si Teacher Stella eh. Sinabi niya at inamin niya na meron nga mga blanco yung BICAM report. At hinandle na ng technical assistant team nila yung pagsasaayos ng mga yung mga pagsasaayos ng figures. Na binara naman siya doon ni Tito Sen at saka ni dating Senator Ping Lacson. Diba? Sige nga. Are these people really educating us or these people are trying to twist and making us believe? I didn't understand. Diba? Paano kaya hindi may inis sa mga taong to? Kung sa simpleng bagay, patuloy nilang iginigiit yung mga sinasabi nila. Ulitin natin sabi rito ni Madam. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Mas maganda pa explanation sa'yo ni Teacher Stella eh. Mas may makabuluhan, mas makatotohanan. Pero alam nyo, ako tingin ko dyan, yung umamin kumanta na si Kong Stella, it's between her and her conscience together with her political career eh. So mas iisipin niya, magbabago ang tingin sa kanya ng taong bayan kung partly mag-a-agree siya doon sa sinabi ni Kong Ungab na meron nga, 'di ba? Meron ngang mga blanco. So paano natin i-reconcile itong statement ni Madam Pam at saka ni Teacher Stella? 'Di ba? Kung yung sinasabi niya is totally the opposite of sinasabi ni ni Teacher Stella. Sino paniniwalaan natin sa kanilang dalawa sa tingin nyo? Siyempre, doon ako kay Stella. Kayo guys, sino pa paniniwalaan niyo dyan?